Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ang pag-uusapan natin is magkano ang kapital at magkano ang expenses sa 600 heads RTL chicken. Ang lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, welcome back. Maraming salamat. This is Anthony pa rin, ang palagi anyong kakwentuhan dito sa ating channel at ka-sharing ng mga information na kung saan ay binabahagi natin dito yung ating mga experience sa atin pong pag-aalaga sa atin pong farm. So, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin yung 600 heads chicken, magkano ang kapital, magkano ang ating expenses, magkano magagastos natin. At kikita ba tayo sa pag-aalaga ng 600 heads na yan? So guys, bago tayo magpatuloy, baka naman po masusubscribe nyo itong ating channel. Dahil 83% po guys ng nanonood po sa ating channel ay hindi po nakasubscribe. So kung kayo po ay mag-subscribe, which is libre naman po ito, ay malaking tulong po ang magagawa ninyo sa ating channel. Itong pong nakaraang buwan, last 28 days, ang nag-subscribe po sa channel natin ay 863. So, ang laking tulong po niyan. Maraming salamat po. In no time siguro, marireach na natin agad yung 13,000 natin na target. Ayan. So, maraming salamat po. Na-appreciate ko po talaga ang inyong tulong sa pagsusubscribe dito sa ating channel. Kung kayo po ay baguhan sa channel na ito at nagnanais po kayo na magsimula ng inyong RTL business, nasa tamang channel po kayo dahil marami po tayong pinag-uusapan dito ng mga tips at mga tricks at mga beginner's guide kung paano po tayo mag-aalaga ng RTL chicken. Ayan. So, wag na natin itong patagalin guys at simulan na natin. So guys, 700 heads chicken ang ating pong pag-uusapan ngayon. Magkano ang kikitain, magkano ang gagastusin, at meron ba tayong tutubuin? So yan palagi ang ating tinatanong. Ito ba ay worth it na pag-usapan at worth it ba ito na pagtrabahuhan? Ayan, lalong-lalo na yung mga OFW nating viewers. So yung atin pong 600 heads na chicken ay aalagaan po natin, pero kailangan po natin ang tatlong bagay. So unang-una, kailangan natin ng housing, ikalawa, kailangan natin ng cages, at ikatlo, kailangan natin ang RTL chicken na ating aalagaan. So yun yung unang initial capital investment natin para sa atin pong pagsisimula ng RTL business. So guys, na cages at the moment ay ang price range niya ay mga nasa around 7,800 to around 8,500. Depende po yan sa inyong lugar, depende sa inyong location. So, lagay natin sa 7,800. Sa 600 heads po, mangailangan tayo ng 13 na cages. Ito po yung galvanized cages na 48 ang laman. So, tayo po ay pwedeng gumawa ng sarili natin, DIY, kung meron po tayong mga kawayan, mga kahoy na nakapalibot po sa atin. Pwede po natin gawin yan para hindi na tayo bumili at mas makakatipid po tayo. So yun po, yan po ay magkakahalaga ng 101,400. Sa halagang 7,800, yung 13 cages ay 101,400 pesos. Yung housing po natin, normally nilalagay lang po natin yan sa pricing ng per chicken. So, yung per chicken natin is 150 pesos times 600 po na chicken. So, magagastos po tayo sa housing diyan mga nasa around 90,000 pesos. Again, kung may housing na po kayo, may mga piggery na kayo, mayroon po kayong mga abandonadong barn o yung inyong mga kamalig na hindi naman ginagamit, ay pwedeng-pwede na po yon. Huwag na tayong gumastos doon. Pero kung wala pa at gagawa pa po kayo, mag-alat po kayo ng mga nasa around 90,000 para po sa inyong housing. Or pwede din na katulad nung sinabi ko kanina, kung may mga
libre po kayong mga kahoy, may mga bubong po kayo na makukuha na mura at meron pong marunong gumawa sa inyo, hindi nyo na kailangang ibayad, kayo po ay pwede nang gumawa ng sarili ninyo at malaki po ang inyong matitipid. So, ang pinakahuli po is yung ating mga manok. Ang price range po ngayon ng 16-week-old na chicken na ready to lay na is nasa around 420 to round about 460 pesos. So, kung ita-times po natin yan sa 600, yan po ay nagkakahalaga ng 252,000. So, ang kukuhanin po natin price is yung pinakamura, 420. So, 600, 252,000 ang ating magagastos. So, all in all, ang atin pong initial capital na ilalabas sa tatlong yan is 443,400 pesos. So, yan po yung ating initial capital investment. Pero syempre, kapag dumating na yung ating mga manok, aalagaan na natin at nando na sa ating poultry farm, kailangan natin silang pakainin, kailangan natin siyang pailawan, kailangan natin painumin ng vitamins and minerals, kailangan natin bigyan ng antibiotic time and time again, at kailangan natin maglaan ng miscellaneous fees. So, unahin natin yung feeds kasi ito yung may pinakamalaking gastos natin buwan-buwan. So, unang-una, ito pong mga manok natin is kakain in average sa isang cycle ng 110 grams. So 110 grams times 600 heads, yan po ay kakain ng 66 kg per day. So yan po ay i-times natin sa 30 days, kakain po sila ng 1,980 kg sa isang buwan. So all in all, mga nasa around 39.6 sacks po yan kung i-divide natin sa 50. So ngayon, i-times po natin yan sa murang price ng feeds, which is yung aming ginagamit po is 1,470 per sacks. Yan po ay nagkakahalaga ng 58,212 per month sa inyo pong feeds alone. No? So sunod po natin, syempre, meron po tayong electric, hindi pa masyado sa unang buwan, pero average po yan ay magkakaroon tayo sa isang cycle ng around 2,000 pesos per month ang magagastos natin. Kasi ang gagamitin po natin dito siguro ay mga nasa around 6 hanggang 8 bulb na o yung mga LED natin na ilaw. Gamitin natin yung mga mas mura na maliwanag na bulb, no, at maliliit ang wattage. So yung 12 watts po ay saktong-sakto na diyan. So kung kayo po ay bibili, mga 8 piraso yan na 12 watts na puti na ilaw, pwedeng-pwede na yan. So mga 2,000 pesos average po ang magagastos natin. So vitamins and minerals po, magkakaroon po tayo ng mga nasa around 2,000 na gastos din kada buwan. So antibiotics po, which is sometimes ginagamit natin yan sa pagtitreat ng mga sakit ng ating mga manok or sa bacterial flushing, gagastos po siguro tayo dyan ng mga nasa 1,000 pesos. At saka po yung miscellaneous fee, kapag ka po tayo ay may mga unexpected expenses sa ating farm, yan po ay gagastos tayo ng mga 1,000 pesos. Yan po ay nandyan na yung mga pamasahe, yung gasolina, pambili ng tray, at kung ano-ano pa. So yan po yung ating gastos. So all in all, in total, yan po ay 64,212 pesos. So ang inyo pong kailangang ilabas na pera sa isang buwan, sa unang buwan o yung initial capital ninyo na 443,400, idadagdag nyo po doon yung 64,212. So mga nasa around 500,000 ang inyong magagastos sa unang buwan pa lang. So kung kayo po ay may puhunan na ganyan, ay pwedeng-pwede na po kayong magsimula
ng inyo pong negosyo. Kasi yung unang buwan po yan, wala pa tayong kikitain halos dyan. Kasi yung unang buwan po, pagdating ng ating mga manok na 16th week, hindi pa po yan mangingitlog. So up to about 18, 19, 20th week, dun pa lang sila magsisimulang mangitlog. So yun po yung ating unang gasto. So yan. Magkano naman ang ating posibleng kitain? Kasi syempre, kung tayo ay mag-aalaga ng manok, ito ay isang negosyo, dapat nating bigyan ng pansin kung magkano yung ating kikitain. So, 600 heads po ang ating mga manok at yan po ay mag-yield ng mga nasa around 85%. So, kung 85% po yan, ang ating pong manok ay mangingitlog ng mga nasa around 510 on average sa isang araw. So, times natin sa 30 days yan, meron po tayong makukolektang itlog na 15,300, no? Times po natin yan sa average prevailing price na 7 pesos. Kaya ko po sinasabing 7 pesos kasi meron pong mura na time ng tagmura ng itlog, meron pong tagmahal ng itlog. So, meron po kasing time na yung average price ay 7 pesos pag tagmura, pero pagka po tagmahal ay mga nasa around 8 to 9 pesos ang average price. Kasi minsan ang isang tray po ay nasa 300, yung iba minsan nasa 310, depende po yan sa supply and demand. So times na lang natin siya sa 7 pesos, ang kikitain po natin na gross monthly income is 107,100. So yan po yung ating kita sa isang buwan. Okay? So yan po yung posible nating kitain. I-times po natin yan sa isang cycle which is 20 months. Mag-aabot po yan ng mga nasa around 2,142,000. So 2,142,000 ang gross income natin sa isang cycle. So posibleng tumaas pa po yan, depende sa yield ng ating mga manok. Minsan kasi po umaabot ng 98% ang iba, minsan bumababa sila pag malapit na silang ikal ng mga nasa around 75-70%. Okay, so kung maganda naman po ang pag-aalaga, umaabot pa po ito ng more than 20 months. Yung iba 24 months, inaabot pa ng 2.5 years. So kapag ka po maganda ang alaga at nangingitlog pa, hindi pa siya dapat ikal, no? Hindi pa natin i-discard yung mga manok natin. So mas malaki po ang kikitain natin kung ganun ang mangyayari. So anyway, so dito tayo sa 20 months which is 2,142,000 gross income sa isang cycle. So magkano naman ang ating gastos sa isang cycle? So sabi natin kanina, ang ating monthly expenses is 64,212. I-times natin din sa isang cycle yan, which is 20 months. Ang ating total gross expenses is 1,284,240. So yan po ang ating gastos. Ngayon, i-minus natin ngayon yan doon sa ating total gross income na 2,142,000. So ang atin pong gross profit, yung atin pong matitira is 857,760,000. So 857,760 pesos. Yan po yung gross profit natin. So gross profit yan kasi meron pa tayong expenses na tatanggalin dyan. So tatanggalin natin yung total initial investment natin sa ating manok, cages at housing, which is 443,400. So meron po tayong matitira na 414,360 pesos. Ngayon, hindi pa po dyan natatapos yung ating income. So yung ating net profit po ay nasa 414,360. Hindi na po yan masama kung tutuusin, no? Ngayon, dahil meron tayong mga kaling na mga manok, ibinibenta po yan sa market at nagkakahalaga po yan ng 150 pesos ang isa. Sabihin po natin ang inilaan nating mortality kasi may mamamatay at mamamatay po dyan sa ating mga manok.
meron po yung 10% na mortality. So 10% ng 600 is 60 minus sa 600, 540 pieces na manok ang pwede nating ibenta as kal. So 150 pesos times 540, meron tayong 81,000 na pwede pang kitain. So idagdag natin yan doon sa ating 414,360, meron tayong 495,350 pesos o 360 pesos. 495,360 pesos. So ito yung ating total net profit. So guys, kung kayo ay mayroong puhunan na 500,000, pwede na kayong magnegosyo ng ganito at pwedeng kumita sa loob lamang ng kulang-kulang 2 taon ng another 500, more or less 500,000. Kasi bakit ko sinasabi, hindi lang po kasi ito yung posibleng kitain ninyo kasi meron pa kayong pwedeng ibenta na sako na 12 pesos, 10 to 12 pesos po ang isa, which is napakaraming sako magagamit ninyo sa isang cycle. Pwede rin po kayong magbenta ng ipot ng mga manok, which is nasa around 120 to 150 ang isang sako. So makakabenta po kayo niyan at kung makabenta kayo, dagdag profit na rin po dito. So pag mataas din po ang itlog, mataas ang yield ng inyong mga manok, mas mataas din po ang inyong benta. So posible na tumaas yung inyong inyong net profit, pwede rin na mas mababa kasi baka mayroon kayong mga ma-encounter na problema. Pero average po, 495,360 is not bad at all. No? So kung kayo po ay magninegosyo ng kumikita, is sa tingin ko ito yung isa sa mga negosyo na posibleng kumita. At kikita talaga dahil ang itlog po guys ay prime commodity. Sabi ko nga lagi, yun pong mga kababayan natin na medyo salat at naghihirap, pwedeng bumili ng 2 itlog pero hindi makakabili ng isang sardinas. Kasi ang isang sardinas po, napakamahal na. Pero 2 itlog, makakabili ka. No? So, ito pong itlog is halos araw-araw yan na pangangailangan ng mga tao. Kahit napakarami ng itlog na binibenta sa market, napakarami pa rin po ng nangangailangan ng itlog. So kami po, di kami nagkaroon ng problema sa supply, sa demand kasi kami po ay pinupuntahan na ng mga bumibili sa amin pong farm. So yun guys, hopefully ay nakatulong ang video na to kung gusto nyo pong magsimula ng 600 heads. Ideal po sa ganitong klase ng negosyo is meron po tayo na meron po tayong konting income pero meron din po tayo na pwedeng pagkitaan. So guys, kung meron kayong 500 at kikita kayo ng 500 ulit sa isang cycle, hindi na masama kasi sa bangko hindi kayo bibigyan ng 495,360 kung kayo po ay magdideposito lang sa bangko sa loob ng 2 taon. Okay, so again, this is a business, medyo malaki ang puhunan. Pag-aralan po natin itong ganitong klase ng negosyo at huwag lang po kayo magbase dito po sa ating video. Mag-research po kayo, gawin nyo ang inyong due diligence para mas sigurado kayo, mas tiyak ninyo kung ano yung business na papasukin ninyo. Okay guys, maraming salamat. God bless. At kung kayo po'y bago at nakarating sa dulo ng video na to, baka po pwedeng masubscribe ninyo ang channel at baka po pwedeng i-click nyo na rin yung notification button para lagi po kayong updated sa susunod nating mga upload. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video.